Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolwoman Clarice Miraflor. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapaigting ng kahandaan ng bawat kapulisan, nagsagawa ang Naga City Police Office ng lingguhang Firearms Familiarization and Proficiency Training. Police Corporal Carlo Mariano, ibalita mo. Lingguhang Firearms Familiarization isinagawa ng Naga City Police Office bilang bahagi ng patuloy na pagpapaigting ng kahandaan ng bawat kapulisan. Regular na nagsasagawa ang mga personahe ng Naga City Police Office ng lingguhang Firearms Familiarization and Proficiency Training. Kabilang sa pagsasanay ang tamang paghawak, pag-inspeksyon, assembly at disassembly ng mga issued firearms at kani-kanilang authorized personal firearms. Layunin nitong mapanatili ang mataas na antas ng kaalaman, disiplina at kasanayan ng bawat pulis sa ligtas at wastong paggamit ng kanilang sandata. Sa pamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay, higit na napaghahandaan ng mga personahe ang anumang sitwasyon na nangangailangan ng mabilis, maingat at propesyonal na pagtugon sa pagpapatupad ng batas. Patunay ito ng patuloy na dedikasyon ng Naga City Police Office sa pagpapanatili ng kahandaan at pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa isang ligtas at mapayapang Naga City. Dahil ang kaligtasan ang prioridad ng Naga City Police Office. Muli po, mula sa Naga City Police Office, ako po si Police Corporal Carlo B. Mariano, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat, at nararamdaman. Maraming salamat, Police Corporal Mariano. Hindi lang seguridad ang hatid ng Philippine National Police, kundi malasakit sa kalikasan matapos ang padlulunsad ng Project 3 o Take Responsibility for the Enhancement of the Environment, kung saan nagsagawa ng tree planting activities sa Romblon. Magbabalita dyan si Patrolwoman Dara Falogme. Ng Romblon Police Provincial Office ang kampanya para sa pangangalaga ng kalikasan sa pamamagitan ng paglulunsad ng Project 3 o Take Responsibility for the Enhancement of the Environment, kasabay ng isinagawang mangrove planting activity sa Ginablan Mangrove and Bird Sanctuary sa Barangay Ginablan, Romblon. Pinangunahan ang aktibidad ni Provincial Director Police Colonel Rexton F. Sawi kasama si Attorney Adrian F. Ducat ng National Police Commission Romblon bilang suporta sa mga programa ng Philippine National Police at ng pamahalaan laban sa climate change, pagkawala ng biodiversity at pagkasira ng kalikasan. Sa isinagawang aktibidad, nakapagtanim ang mga kalahok ng kabuuang 600 mangrove propagules na inaasahang makatutulong sa rehabilitasyon ng mga baybayin, pagpigil sa coastal erosion, pagpapalakas ng marine biodiversity
at pagbibigay ng proteksyon laban sa storm surge. Nakiisa rin sa programa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Romblon Municipal Police Station, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, Municipal Agriculture Office, Municipal Environment and Natural Resources Office at iba pang mga katuwang sa pangangalaga ng kalikasan. Sa pamamagitan ng Project 3, muling pinagtitibay ng Romblon Police Provincial Office ang kanilang pangako na maging katuwang ng mamamayan sa pagtataguyod ng isang mas ligtas, mas luntian at mas matatag na komunidad para sa susunod na henerasyon. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Palogme, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. Arestado ang isang wanted person na may kasong rape wala pang 24 oras sa isinagawang operasyon ng Philippine National Police sa Pampanga. Nakibalita dyan si Patrolman Edwin Baris. Pinatunayan ng Philippine National Police ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng publiko sa pagpapatupad ng batas matapos maaresto ang isang wanted person sa Pampanga wala pang 24 oras sa tulong ng komunidad. Naharap siya sa mga warrant of arrest kaugnay ng multiple counts of rape at rape by sexual assault na inisyu ng Regional Trial Court. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Revitalized Police sa Barangay o RPSB ng 2nd Provincial Mobile Force Company, kaagapay ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay naghatid ng proyekto sa pamamagitan ng footbridge o tulay ng pag-asa sa San Agustin, Isabela. Police Corporal Jane de la Cruz, magbabalita. Na pagpapaigting ng ugnayan ng kapulisan, komunidad at pagsusulong ng community-oriented policing, matagumpay na isinagawa ng 2nd Isabela Provincial Mobile Force Company ang revitalized police sa barangay Salay, San Agustin, Isabela. Pinangunahan ang programa ni Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez, Regional Director ng Police Regional Office 2, at Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, kasama ang mga opisyal ng 2nd IPMFC, mga kinatawan ng lokal na pamahalaan, iba pang stakeholders at mga residente ng barangay. Sa nasabing aktibidad, formal na pinasinayaan at binasbasan ang bagong footbridge o tulay ng pag-asa na magsisilbing ligtas na daanan ng mga residente, lalo na ng mga mag-aaral. Kasabay rin ito ang blessing at turnover ng daycare center, pamamahagi ng bookshelves at mga aklat upang suportahan ang maagang edukasyon ng mga kabataan. Turnover ng material recovery facility bilang bahagi ng pangangalaga sa kalikasan at pagsasagawa ng optical mission na nagbigay ng libreng konsultasyon at salamin sa mga benepisyaryo. Layunin ng programa na mailapit ang iba't ibang serbisyong pampubliko sa mga residente sa pamamagitan ng mga proyektong pang-infrastruktura, serbisyong pangkalusugan at mga inisyatibong nagtataguyod ng edukasyon, pangangalaga sa kalikasan at pangkalahatang kapakanan ng komunidad. Para mas maparapit kayo at matugunan ang mga pangangailangan nyo. And now, yung mga proyektong binanggit kanina ay isa lang po ito. At sabi ni Kapitan kanina, sa pamamagitan ng ating mga lokal na opisyal, siguro po mas madami pa ang proyekto para sa inyo, para sa kinabukasan. Ipinakita ng programa ang sama-sama pagkilos ng kapulisan, lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa paghahatid ng mga serbisyong tunay na nararamdaman ng mamamayan. Patuloy naman ang Police Regional Office 2 at Isabela Police Provincial Office sa pagpapatupad ng mga programang nagpapalakas sa ugnayan ng pulisya at komunidad, alinsunod sa adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Barangay Salay, San Agustin, Isabela, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Sara Jane B. de la Cruz, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Maraming salamat, Police Corporal de la Cruz. Mahigit 14 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad sa inbound parcel sa NAIA. Magbabalita dyan si Patrolwoman Dara Falogme. 1.2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng Bureau of Customs sa isang inbound parcel na dumating sa Ninoy Aquino International Airport nito lamang Hulyo 8. Ayon sa Bureau of Customs, idiniklara ang shipment bilang plastics and ropes, ngunit na-flag ito matapos makatanggap ng derogatory information mula sa PDEA. Sa isinagawang 100% physical examination, natuklasan ng mga otoridad ang 2,102 gramo ng hinihinalang shabu na maingat na itinago sa loob ng mga spool ng lubid. Isinasailalim na sa laboratory examination ng PDEA ang mga nakumpiskang illegal na droga habang nagpapatuloy ang follow-up investigation upang matukoy ang mga responsable sa shipment. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogme, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. Sa kulungan ang bagsak ngayon ng 32 anyos na security guard matapos magpanggap na pulis at mahulihan ng iba't ibang uri ng bala sa isang KTV bar sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ibabalita yan ni Patrolman Edwin Baris. Arestado ang isang 32 anyos na security guard matapos umanong magpanggap na pulis at mahulihan ng iba't ibang mga bala ng baril sa labas ng isang KTV bar sa Commonwealth Avenue, Barangay Holy Spirit, Quezon City, madaling araw ng ika-10 ng Hulyo. Ayon sa pulisya, ang suspect na kinilalang si alias Marvin ay umano'y lasing at nagpakilalang pulis nang beripikahin ng mga responding operatiba ng Holy Spirit Police Station. Security guard ID lamang na ipakita nito. Naharap ngayon ang suspect sa kasong usurpation of authority sa ilalim ng Article 177 ng Revised Penal Code at paglabag sa Republic Act 10591. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolwoman Clarice Miraflor. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.